Magkakaroon ng pag-asa ang ilang mga PUV drivers sa muling pagbabalik ng dating presyo ng produktong petrolyo matapos ang dagdag bawas nito sa ilang mga gasolinahan ngayong araw. Alamin yan sa report ni JM Thompson live. JM? Joshua, nagsimula na nga ngayong araw ng Martes ang dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo. Joshua, yung presyo naman ng gasolina ngayong araw ay hindi masyadong stable. Yung iba may bahagyang pagtaas at yung iba naman ay may pagbaba rin. Depende sa gasolinahan sa inyo. At yung kerosene at diesel naman, parehas itong may tapyas sa presyo. Hindi nawawala ng pag-asa ang mga PUV drivers sa bawas presyo sa produktong petrolyo ngayong umaga. Hindi man malaki ang naibabawas kada linggo, kung tuloy-tuloy naman ang tapyas sa presyo, mababawasan din ito ang gastos sa araw-araw nilang biyahe. Tuloy-tuloy pang rollback ang hiling ng mga PUV drivers dahil sa pagsirit ng presyo ng produktong petrolyo noong mga nagdaang linggo. Dahil na rin sa nalalapit na pagtatapos ng gulo sa pagitan ng Iran at US, mas tumataas ang kanilang pag-asa na bumalik sa dating presyo ang langis na makatutulong sa kanilang kita sa araw-araw. Kagaya na lang ng tsuper na si Rick Perez, nakatutulong anya ang mga diskwentong kanilang nakukuha. Sa 20 litrong diesel na kanilang kinakarga araw-araw, nasa 200 ang natitipid nila, lalo na kung muli pang bababa at bumalik sa dating presyo ang diesel na naglalaro sa 40 hanggang 50 kada litro. Sa akin, sa palagay sa ganun, mas maganda sana mag-ayos sila dahil sa taas ang presyo ng produkto ng petrolyo natin, kailangan para bumaba kasi napipigilan tayo sa ng produkto ng petrolyo natin dito sa Pilipinas yung suporta ba. Sa ngayon, naabot sa 32 centavos kada litro ang ibinaba ng gasolina habang ang diesel ay may tapyas din sa presyo na aabot ng mahigit 5 piso kada litro at ang kerosene ay may bawas din sa presyo na lagpas 2 piso. We hope that this continues, especially with the news from the progressing talks among the countries involved in the current Middle East war. So hopefully they can conclude on their agreements and sana po ang bantayan po natin by Friday makikita na natin yung progress nila kung meron nga talagang final decision ang mga parties involved. Joshua, patuloy naman yung pagtitiyak ng Department of Energy na sapat ang supply ng produktong petrolyo sa bansa. Sa ngayon, 46 days yung itatagal ng inventaryo ng langis sa bansa batayan sa huling report ng Department of Energy. Samantala, Joshua, sa ngayon, tuloy-tuloy naman yung daloy ng trapiko dito sa kahabaan ng Commonwealth. Meron lang tayo nakikitang pag-build up, pero tuloy-tuloy naman siya at meron din tayong mga nag-aabang na mga pasahero na papasok pa lang sa kanilang school at kanilang trabaho. Paalala naman, Joshua, para sa ating mga motorista ngayong araw ng Martes, bawal po ang mga plakang nagtatapos sa numerong 3 at 4 simula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Joshua? Maraming salamat, JM Thompson.